tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Mabilis na umiinit at nagbabago ang kalagayan ng seguridad sa gitnang silangan dahil sa sunod-sunod na seryosong insidente sa tunggaliang militar sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon sa opisyal na pahayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran, tinamaan at pinahinto umano ng kanilang hukbong pandagat ang tatlong komersyal na tanker ng langis habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Kasabay nito, naglunsad din ng IRGC Aerospace Division ng isang sorpresang pag-atake gamit ang mga ballistic missile laban sa mga pasilidad at puwersa ng Estados Unidos na nakatalaga sa rehiyon noong Hulyo 28, Liangseling Arshelo. Sa kabilang panig, agad namang inihayag ng US Central Command o CENTCOM na matagumpay na nasabat ng kanilang mga sistemang panlaban sa himpapawid ang lahat ng ballistic missile na inilunsad ng Iran. Bagamat libu-libong kilometro ang layo ng gitnang silangan mula sa kapuluan ng Pilipinas, ang krisis na ito ay may malinaw at direktang epekto sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Ang Strait of Hormuz ang pinakamahalagang daanan ng supply ng langis sa buong mundo, kaya ang anumang kaguluhan o pagkaantala rito ay agad na nagdudulot ng pangamba sa posibleng pagsipa ng presyo ng petrolyo at mga pangunahing bilihin sa Pilipinas. Bukod dito, ang direktang sagupaan ng dalawang makapangyarihang bansa ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa seguridad ng mga komersyal na barko at sa kaligtasan ng humigit kumulang 2 milyong overseas Filipino workers o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho sa rehiyon. Layunin ng ulat na ito na magbigay ng malinaw, beripikado at patas na pagsusuri sa dalawang magkasunod na insidente at sa maaring maging epekto ng mga ito sa pambansang ekonomiya at seguridad ng Pilipinas. Kung susuriin ang unang balita, sinabi ng IRGC Navy na kanilang hinarang at pinahinto ang tatlong tanker ng langis dahil umano sa hindi pagsunod ng mga ito sa mga babala at patakaran hinggil sa kaligtasan sa karagatan. Ayon sa panig ng Iran, dumaan ang mga nasabing barko sa isang ilegal at mapanganib na ruta na labag sa mga regulasyong ipinatutupad nila sa lugar. Nagbabala rin ang IRGC na tuwiran nilang tutugunan ang anumang pakikialam o ilegal na utos ng militar ng Estados Unidos sa mga barkong naglalayag sa naturang karagatan. Malinaw na ipinakikita ng pahayag na ito ang mabilis na paglala ng tensyon sa Strait of Hormuz at ang lumalaking banta sa kalayaan at kaligtasan ng paglalayag sa rehiyon. Upang higit na maunawaan kung bakit napakalaki ng epekto ng lugar na ito, mahalagang tingnan ng estruktura at napakahalagang papel ng Strait of Hormuz sa pandaigdigang kalakalan. Ang makipot na rutang ito ang pangunahing dinaraanan ng supply ng krudo sa buong mundo. Tinatayang 20 hanggang 21 milyong bariles ng langis bawat araw ang dumaraan dito. Katumbas ito ng humigit kumulang 20% hanggang 25% ng lahat ng langis na iniluluwas sa pamamagitan ng mga barko sa buong mundo, kaya itinuturing ang lugar bilang pinakamahalagang lagusan ng enerhiya at kalakalan sa daigdig. Sa pinakamakipot na bahagi nito sa pagitan ng Oman at Iran, na may lapad na humigit kumulang 39 na kilometro, ang mga daanang ginagamit ng malalaking tanker tulad ng Very Large Crude Carrier o VLCC at Ultra Large Crude Carrier o ULCC ay may lapad lamang na 2 nautical miles sa bawat direksyon. Pinaghihiwalay ang dalawang daanan ng isang sona na may lapad ding 2 nautical mile upang maiwasan ang banggaan ng mga barko. Dahil sa makipot nitong anyong heograpikal, limitado rin ang mga maaaring alternatibong ruta at tubo ng langis kapag nagkaroon ng pagharang o matinding kaguluhan sa kipot. Ang Saudi East-West Petrolene ay may kapasidad na humigit kumulang 5 hanggang 7 milyong bariles bawat araw, samantalang ang UAE Habshan Fujairah Pipeline ay may kapasidad na humigit kumulang 1.5 milyong bariles bawat araw. Gayunman, tinatayang nasa 3.5 hanggang 5.5 milyong bariles bawat araw lamang ang kabuuang natitirang kapasidad ng mga alternatibong rutang ito. Nangangahulugan ito na kapag nagkaroon ng malawakang pagkaantala sa Strait of Hormuz, mahigit 5 milyong bariles ng langis bawat araw ang maaaring mawala ng ibang daan patungo sa pandaigdigang pamilihan. Dahil mahigit 80% ng langis na dumaraan sa rutang ito ay patungo sa mga pamilihan sa Asya, kabilang ang China, India, Hapon at Timog Korea. Ang anumang pagkaantala ay maaaring magdulot ng matinding pagkabigla sa merkado at pagtaas ng dagdag presyong dulot ng panganib sa heopolitika.
Sa mga ganitong krisis, maaaring tumaas ang presyo ng Brent crude sa pagitan ng 110 at 138 dolyar kada bariles. Maari ring sumipa ang dagdag na singil dahil sa panganib ng digmaan sa mga bayarin sa pagpapadala. Ito ang dahilan kung bakit lubhang sensitibo ang pandaigdigang merkado sa bawat balitang nagmumula sa Strait of Hormuz. Gayunman, sa gitna ng mga nakababahalang pahayag na ito, mahalagang magsagawa ng maingat na pagsusuri at paghahambing ng mga nakalap na impormasyon bago maniwala sa mga haka-haka. Ang kasalukuyang ulat tungkol sa pag-atake at pagpapatigil sa 3 tanker ng langis ay nakabatay pa lamang sa pahayag na inilabas ng IRGC Navy ng Iran. Malaki pa ang kakulangan sa mahahalagang detalye dahil hindi pa inilalabas ang mga tiyak na pangalan ng 3 barko, ang kanilang mga numero sa International Maritime Organization o IMO, at ang mga bansang kinakatawan ng kanilang mga watawat. Hindi pa rin malinaw ang antas ng pisikal na pinsala sa mga barko at kung may mga tripulanteng nasaktan o nasawi sa insidente. Dahil dito, nararapat lamang na ilahad ang balita bilang pahayag pa lamang ng panig ng Iran habang hinihintay ang malaya at hiwalay na pagpapatunay mula sa iba pang kinauukulan. Kailangan pa ang opisyal na pahayag mula sa panig ng Estados Unidos, mga tunay na may-ari ng mga barko, at mga pandaigdigang ahensiyang sumusubaybay sa paglalayag upang mabuo ang kumpletong larawan ng nangyari sa karagatan. Mahalaga ang ganitong maingat na pamamaraan ng pag-uulat upang maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at hindi napapatunayang haka-haka. Dumako naman tayo sa ikalawang pangunahing balita na naganap sa parehong araw, ang sorpresang pag-atake ng Iran gamit ang mga ballistic missile laban sa mga puwersa ng Estados Unidos sa rehiyon. Batay sa opisyal na ulat ng US CENTCOM, naglunsad ang IRGC Aerospace Division ng Iran ng serye ng mga ballistic missile mula sa sarili nitong teritoryo noong Hulyo 28, 2026, ganap na 5:45 ng hapon ayon sa oras sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Katumbas ito ng 5:45 ng umaga oras sa Pilipinas noong Hulyo 29. Ang mga pasilidad militar himpilan ng hukbong panghimpapawid at sentro ng pamumuno kung saan nakatalaga ang mga puwersa ng Estados Unidos sa gitnang silangan ng umano'y mga target ng sorpresang pag-atake. Bagamat hudyat ito ng panibagong antas ng tensyon, mabilis na kinumpirma ng CENTCOM na matagumpay na nasabat ng kanilang mga sistemang panlaban sa himpapawid ang lahat ng ballistic missile bago pa man tumama ang mga ito sa kanilang mga target. Malaki ang naging papel ng mga nakatalagang sistemang panlaban sa himpapawid ng militar ng Estados Unidos, partikular ang Patriot System, sa pagharang sa mga papasok na missile. Batay sa mga larawang video at ulat na sinasabing nagmula sa Jordan, ginamit umano ng mga puwersa ng Estados Unidos ang Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement o PAC-MSE upang sunod-sunod na harangin ang mga ballistic missile sa himpapawid. Ipinakikita ng operasyong ito ang mataas na antas ng kahandaan at kakayahan ng sistemang pandepensa ng Estados Unidos laban sa mga tuwirang pag-atake gamit ang makabagong teknolohiya ng missile. Ang matagumpay na pagharang ay naghatid din ng malinaw na mensahe tungkol sa depensang nakapalibot sa mga base ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Upang maunawaan ang teknikal na mekanismong nasa likod ng depensang ito, mahalagang tingnan kung paano gumagana ang Patriot PAC-3 MSE. Binubuo ang buong sistema ng ilang pangunahing bahagi kabilang ang ANMPQ 65 Phased Array Radar at ang Engagement Control Station o ECS. Sinusuri ng mga ito ang aktual na landas, bilis at direksyon ng papasok na banta upang matukoy ang eksaktong sandali ng pagpapakawala ng panangga. Ang pangunahing teknolohiya ng PAC-3 MSE ay tinatawag na hit-to-kill. Sa halip na umasa lamang sa pagsabog at pagkalat ng mga piraso ng metal, tuwirang binabangga ng interceptor missile ang warhead ng ballistic missile sa napakataas na bilis. Ang banggaang ito ay naglalabas ng napakalaking puwersang kinetiko na sumisira sa warhead habang nasa himpapawid bago pa ito makalapit sa lupa o sa target nito. May sarili ring ka-band active radar seeker ang PAC-3 MSE at maliliit na attitude control motors na ginagamit sa huling yugto ng pagharang. Pinahihintulutan ng mga ito ang napakabilis na pagwawasto sa direksyon habang papalapit ang interceptor sa target. Ang M903 launcher ay maaring magkarga ng 12 hanggang 16 na missile sa bawat unit, kaya kaya nitong magsagawa ng magkakasunod na pagharang laban sa maraming banta.
Gumagamit din ang PAC-3 MSE ng dual pulse solid rocket motor at maaring umabot sa taas na humigit kumulang 35 kilometro at layong 60 kilometro depende sa uri at landas ng target. Maaari rin itong maging bahagi ng isang patong-patong na sistemang pandepensa sa pamamagitan ng Integrated Battle Command System na nakikipag-ugnayan sa THAAD at sa mga barko ng US Navy na may Aegis Ballistic Missile Defense System. Sa kabila ng iniulat na matagumpay na pagharang, nananatili pa rin kulang ang opisyal na ulat ng CENTCOM sa mahahalagang detalye. Hindi pa isinisiwalat ang eksaktong bilang ng mga ballistic missile na inilunsad ng Iran. Hindi rin partikular na tinukoy kung aling mga base militar ang naging target bukod sa pangkalahatang pagbanggit sa Jordan at iba pang bahagi ng rehiyon. Wala ring kumpletong pagsusuri sa posibleng pinsalang dulot ng mga bumagsak na labi ng missile at wala pang malinaw na opisyal na pahayag mula sa pamahalaan ng Iran tungkol sa resulta ng kanilang pag-atake. Sa mas malalim na pagsusuri, malinaw na ipinakikita ng dalawang insidenteng ito ang mabilis na paglala ng tuwirang sagupaang militar sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang pagpapakawala ng mga ballistic missile mula sa mismong teritoryo ng Iran at ang panghihimasok sa mga barkong naglalayag sa Strait of Hormuz ay naglalagay sa buong rehiyon sa isang napakadelikadong kalagayan. Sa panig ng Iran, ipinakikita ng mga hakbang na ito ang kanilang kagustuhang mabilis at mariing tumugon sa anumang pagkilos o pakikialam ng militar ng Estados Unidos sa kanilang paligid. Sa panig naman ng Estados Unidos, nananatili ang matibay nitong paninindigan sa pagtatanggol sa mga base at tauhan nito habang pinananatili sa pinakamataas na antas ang kahandaan ng mga sistemang panlaban sa himpapawid. Para sa mga Pilipino, ang krisis na ito ay hindi lamang isang malayong balita sa telebisyon o radyo. Isa itong usaping maaring magdulot ng magkakaugnay na epekto sa ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil ang Pilipinas ay isang bansang umaangkat ng langis at kumukuha sa ibang bansa ng mahigit 90% ng pangangailangan nito sa petrolyo, ang anumang banta sa Strait of Hormuz ay maaaring mabilis na makaapekto sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Nakabatay ang galaw ng lokal na presyo sa mga pandaigdigang pamantayan kabilang ang Mean of Platts Singapore o MOPS. Kapag tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, maaari ring tumaas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa mga gasolinahan sa buong bansa. Ito ang unang antas ng epekto na mabilis na mararamdaman ng mga motorista, trooper at operator ng pampublikong sasakyan. Ang ikalawang antas ng magkakaugnay na epekto ay ang pagtaas ng gastos sa paghahatid at transportasyon sa buong bansa. Dahil sa mas mahal na diesel, maaring mapilitan ng mga samahan ng mga trooper at operator ng jeepney, bus, namang taxi na maghain ng mga petisyon para sa agarang pagtaas ng pamasahe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang matugunan ang lumalaking gastos sa operasyon. Kasabay nito, tataas din ang singil sa pagbibiyahe ng mga produktong agrikultural. Kabilang dito ang mga gulay na nagmumula sa Benguet at mga produktong isda mula sa Mindanao na dinadala sa mga pampublikong pamilihan sa Metro Manila at iba pang lungsod. Ang karagdagang gasto sa biyahe ay direktang nadaragdag sa puhunan ng mga tagapagdala, mamamakyaw at tindera. Ang ikatlong antas ng epekto ay ang kasunod na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkain. Kapag nagmahal ang pagbibiyahe ng mga produkto, maaari ring tumaas ang presyo ng gulay, isda, karne, at bigas sa mga palengke at supermarket dahil kailangang mabawi ng mga negosyante ang mas mataas na gastos sa transportasyon. Bukod sa pagkain, maaari ring maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis ang halaga ng liquefied petroleum gas o LPG na ginagamit sa pagluluto ng maraming pamilya. Maaari ring tumaas ang gastos sa pagpapatakbo ng mga pabrika at kumpanyang gumagamit ng langis sa kanilang mga makina at planta. Ang bawat bahagi ng prosesong ito ay nagdaragdag ng pataas na pressure sa presyo ng mga produkto at serbisyo. Ang ikaapat na antas ay ang pangkalahatang epekto sa ekonomiya, partikular ang posibleng pagsipa ng antas ng inflasyon lampas sa target na itinakda ng pamahalaan. Batay sa mga nakaraang datos, kapag nagkaroon ng matinding pagtaas sa presyo ng langis, maaaring malaki ang maging ambag ng transportasyon, gasolina at diesel sa pangkalahatang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa isang naunang panahon ng katulad na tensyong geopolitikal, naiulat na ang pagtaas sa mga gastusin sa transportasyon ay nakapag-ambag ng malaki sa pag-akyat ng inflasyon sa 4.1%. Gayunman, mahalagang malinaw na tukuyin kung anong panahon at hanay ng datos ang pinagmulan ng anumang tiyak na bahagdan upang maiwasan ang maling paghahambing.
Ang pagtaas ng inflasyon ay direktang nagpapababa sa kakayahang bumili ng isang pamilyang Pilipino dahil lumiliit ang tunay na halaga ng kanilang sahod. Maaari rin itong maglagay ng presyur sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na panatilihing mataas o itaas pa ang antas ng interes upang mapigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo. Kapag mataas ang interes, nagiging mas mahal ang pangungutang para sa mga mamimili at negosyo na maaari namang magpabagal sa paglago ng pambansang ekonomiya. Bukod sa epekto sa ekonomiya, isa sa pinakamalaking alalahanin ng Pilipinas sa krisis na ito ang kaligtasan at kalagayan ng mga overseas Filipino worker sa gitnang silangan. Dahil humigit kumulang 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa iba't ibang sektor sa rehiyon, ang anumang paglala ng sagupaang militar ay maaaring magdulot ng tuwirang panganib sa kanilang kaligtasan. Kabilang sa mga panganib ang posibleng pinsala mula sa mga sumasabog na missile, drone o bumabagsak na labi ng mga ito. Maaari ring maantala ang pampublikong transportasyon at mga biyaheng panghimpapawid kapag isinara ang himpapawid ng mga apektadong bansa. Bukod dito, nagdudulot din ang bawat balita ng pag-atake ng matinding pangamba at pagod sa pag-iisip ng mga OFW at ng kanilang mga pamilyang naghintay sa Pilipinas. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino, may mga nakahandang mekanismo ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs o DFA, Department of Migrant Workers o DMW, at Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa anumang kagipitan. Kabilang dito ang pagpapatupad ng crisis alert levels mula alert level 1 o yugto ng pag-iingat hanggang alert level 4 na nangangahulugan ng sapilitang pagpapauwi sa mga Pilipino mula sa mapanganib na lugar. Maaari ring agad na buhayin ng DMW Crisis Command Center at OWA One Repatriation Command Center o ORCC upang magbigay ng tulong at impormasyon sa loob ng 24 na oras para sa mga manggagawang nangangailangan at kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng mga Migrant Workers Office o MWO at Overseas Filipino Resource Center o OFRC sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan, maaaring magbigay ang mga kinatawan ng pamahalaan ng pansamantalang matutuluyan, pagkain, tulong medikal, at iba pang agarang pangangailangan. Maaari ring gamitin ng mga Rapid Response Team para sa paglilikas at pagtugon sa mga apektadong lugar. Para naman sa tulong pinansyal at pangkabuhayan, nakahanda ang mga pondong tulad ng Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund, gayon din ang mga pondong nakalaan para sa agarang pagpapauwi. Maaaring gamitin ang mga ito upang magkaloob ng tulong sa muling pagsisimula ng kabuhayan at libreng pamasahe pauwi sa kani-kanilang lalawigan para sa mga OFW na kailangang ilikas. Mahalaga para sa mga OFW at kanilang mga pamilya na manatiling mapagmatyag, makipag-ugnayan sa mga opisyal na tanggapan ng DMW, DFA, OWA at mga embahada ng Pilipinas at iwasang magpakalat ng mga balitang hindi pa napapatunayan. Ang maling impormasyon sa social media ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang takot at kalituhan sa panahon ng kagipitan. Bilang pagbubuod, inihayag ng Iran na tinamaan at pinahinto umano ng kanilang hukbong pandagat ang 3 tanker ng langis sa Strait of Hormuz. Kasabay nito, naglunsad ang Iran ng mga ballistic missile laban sa mga pasilidad at puwersa ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa kabilang panig, sinabi ng US CENTCOM na matagumpay na nasabat ang lahat ng missile sa pamamagitan ng mga sistemang panlaban sa himpapawid. Ang dalawang magkasunod na insidente ay nagpapakita ng lumalaking banta sa pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo at sa pangkalahatang seguridad ng gitnang silangan. Para sa Pilipinas, maaari itong magkaroon ng direktang epekto sa presyo ng langis, pamasahe, pagkain, inflasyon at higit sa lahat sa kaligtasan ng humigit kumulang 2 milyong OFW sa rehiyon. Nananatiling mahalaga ang patuloy na pagsubaybay sa mga malaya at mapagkakatiwalaang ulat tungkol sa tunay na lawak ng pinsala, pagkakakilanlan ng mga barkong sangkot, bilang ng mga misal na inilunsad at mga karagdagang opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig. Ano ang inyong pananaw sa mabilis na pag-init ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa gitnang silangan? Paano ninyo pinaghahandaan ang posibleng epekto nito sa presyo ng langis at mga pangunahing bilihin sa Pilipinas? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa ibaba, mag-subscribe sa ating channel para sa pinakabagong beripikadong balita at ibahagi ang bidyong ito upang makatulong sa pagpapalaganap ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon sa ating mga kababayan.